Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Michael na naglalakad sa daan, at tumungo sa istasyon ng pulisya. Sa loob, isang pulis ang nagtatanong tungkol kay Mr. Gerber, na inaasahang darating sa loob ng susunod na oras. Nagpasya si Michael na hintayin siya. Lumipas ang oras, at sa huli, dumating si Mr. Gerber. Nag-usap silang dalawa ni Michael. Samantala, sina Miriam at Dr. Klaus ay nasa banyo, kung saan galit na sinisigawan ni Dr. Klaus si Miriam. Pagkatapos, nakita namin sina Miriam at Michael kasama ang kanilang mga bagahe. Binigyan ni Dr. Klaus si Michael ng pera, binati siya ng maligayang kaarawan, ngunit galit na itinapon ang kanyang mga bagahe. Pagkatapos ay umalis ang mag-ina, nakasakay sa isang taxi, patungo sa hindi natukoy na destinasyon. Pagdating nila sa kanilang lokasyon, humihingi ng pamasahe ang driver ng taxi na 20 euro. Si Miriam, na kulang ang kanyang pera, ay kinukuha ang mga pondong natanggap ni Michael mula kay Dr. Klaus. Pagkatapos ay tumuloy ang dalawa sa isang lokal na apartment, kung saan hiniling niya sa kanya na ayusin ang isang silid. Kinabukasan, magsisimula na siyang mag-aral. Ipinakilala siya ng guro sa klase, na punong-puno ng mga pasaway na estudyante, na nagdudulot ng gulo kahit sa guro. Habang nakaupo si Michael sa kanyang upuan, alam niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng klase, isang batang lalaki na nagngangalang Krill ang nagpakilala. Sumama rin sa kanila ang nakatatandang kapatid ni Krill na si Mats, at mabilis na naging magkaibigan ang tatlo. Sa ibang lugar, nakilala ni Miriam ang isang lalaki, si Errol, sa isang restaurant. Nagkamali siya ng pagtukoy sa lalaki bilang isang modelo, ngunit sa halip na magalit, tinawag niya si Miriam na ina. Bumalik sa paaralan, ang ilang mga lalaki ay nanunood ng mga fighting video. Sa pagdaan ni Michael, tinulak siya ng isa sa kanila, dahilan para mabangga niya ang grupo. Tumindi ang mga tensyon, at nang malapit nang maging marahas ang mga bagay, pumasok si Krill, iniligtas si Michael at dinala siya palayo. Nang maglaon, habang naglalakad mag-isa sa kalye, hinarap ng parehong mga lalaki si Michael. Kino-corner nila siya, binugbog, at humihingi ng 50 euro. Pinahiya pa nila siya, kinuha ang kanyang sapatos at pinipilit siyang mag-push up. Sa paglipas ng oras, nakita siya ng kanyang kaklase na si Lise pagkatapos ng pambubugbog at tinulungan siya. Sa pag-uwi, sinabi niya kina Krill at Mats ang tungkol sa pag-atake ng gang ni Errol at humingi siya ng bagong sapatos na kasya sa kanyang paa. Pumayag silang tulungan siya. Nang maglaon, sabay-sabay silang uminom ng beer at nagsimulang magplano ng kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Nang magmungkahi si Michael na humingi ng pahintulot sa kanyang ina, natawa sina Krill at Matt sa ideya. Sumunod, nasa bahay si Michael kasama ang kanyang ina, si Miriam. Sa una, ang kanilang pag-uusap ay kalmado, ngunit ito ay lumalawak. Si Miriam ay nagiging bigo sa kanya, at sa isang sandali ng galit, sinampal niya si Michael. Kaagad pagkatapos, niyakap siya nito, at pumayag na bigyan siya ng 20 euro. Sa labas ng kalsada, nakita niya sina Krill at Mats, ngunit ipinagkanulo nila siya, ninakaw ang kanyang pera para makabili ng mas maraming beer. Samantala, nakikipagtalo si Errol sa isang taong nagngangalang Ashkem, na nag-aatubili na nag-abot ng isang set ng mga susi sa kanya. Nang maglaon ay nakita ni na Michael at Krill na nalasing si Mats, at dinala nila ito sa isang bathtub, upang doon niya may suka ang lahat. Sinabuyan siya ng tubig ni Krill habang sumusuka. Pagkatapos, nagpasya silang nakawin ang lahat ng mga bagay na nakuha ni Mats kay Errol. Sumakay sila sa isang tren, at pagkatapos makahanap ng tahimik na lugar, sinuri nila ang kanilang ninakaw na gamit. Ipinagpatuloy nila ang kanilang kalokohan, pumunta sila sa ATM, at nag-withdraw sila ng pera gamit ang isa sa mga ninakaw na card. Umuwi si Michael na may dalang pera, isang bagong telepono, at isang kutsilyo. Maya-maya, dumating sa kanilang tahanan ang lalaking nakilala ni Miriam kanina, si Naga. Sa ibang lugar, naabutan ng gang ni Errol si Michael, hinihingi ang 50 euro, at pinagbantaan siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng video ng naunang pag-atake. Pinag-uusapan ni na Michael at Krill ang kanilang kalagayan sa isang silid, habang sinusubukan nilang malaman ang kanilang susunod na gagawin. Di nagtagal, nagpakita si Mats kasama ang isang guro, na nag-escort sa kanilang lahat pabalik sa klase. Nang maglaon, nakipag-usap si Michael kay Miriam, at natuklasan na si Naga, ang kanyang kasintahan, ay nagnakaw ng 100 euro mula sa kanya.
Galit na galit, hinalugog niya ang kanyang silid para sa isang bagay, ngunit mabilis na tumigil at tumungo siya sa labas kung saan nakipagkita siya kay Lisa. Susunod, pumunta siya sa bahay ni Krill, at nalaman na nakauwi na ang ama ni Krill. Si Krill ay nakaupo sa labas kasama si Mats, at sinabi ni Michael sa kanila na ninakaw ng kasintahan ng kanyang ina ang kanyang pera. Humingi siya ng tulong, ngunit sinabi ni Mats na wala na rin siyang pera. Saglit silang nag-uusap, nagbubuklod sa kanilang pinagsasaluhang mga pagkabigo. Pagkatapos ay bumisita sina Michael at Krill sa isang tindahan at nakilala ang isang lalaking nagngangalang Nemo. Sinubukan nilang magbenta ng silver item na ninakaw nila, pero 300 euros lang ang inaalok ni Nemo sa kanila, sa halip na 900 euros ang inaasahan nila. Pinilit na tanggapin, umalis silang bigo. Sa paglipat sa lungsod, pumasok sina Krill at Michael sa isang barbershop. Sinabi nila sa barbero na si Nemo ang nagpadala sa kanila dito. Sa loob, nakita nila ang isang lalaking nagngangalang Hamal na nagpapagupit habang naninigarilyo. Hiniling ni Hamal sa kanyang kasamahan, si Barot, na bigyan si Michael ng pera kapalit ng kanyang mobile phone. Habang naninigarilyo, nag-uusap sina Krill at Michael tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang. Samantala, nakilala ni Miriam ang kanyang kaibigan na si Simone, na casual na binanggit kung paano sila nagkasama ni Dr. Klaus noong nakaraang linggo at nagkaroon ng maraming kasiyahan. Nang marinig ito, halatang nagalit si Miriam at umalis sa isang restaurant para maupo mag-isa. Maya-maya ay umuuwi siyang luhaan. Nang nagsisimula na siyang makatulog, tumunog ang doorbell. Dumating pala ang opisyal ng pulisya na si Gerber, at nagsabi sa kanya na ang bahay ni Dr. Klaus Peters ay ninakawan. Nabigla, itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot at iginiit na hindi siya isang magnanakaw. Pumasok si Gerber sa bahay para sa isang maikling pagsisiyasat, kinuha ang kanyang mga fingerprint bago umalis. Samantala, si Michael, na papalabas sa istasyon ng tren, ay nabangga si Ariel at tinulungan pa siya para buhatin ang isang bagay. Pag-alis niya, napansin niya ang kambal mula sa gang ni Ariel sa malapit. Pagdating ni Krill at Michael sa bahay, nalaman nilang bumisita si Officer Gerber sa bahay at kinuha ang mga fingerprint ni Miriam. Nag-udyok ito kay Michael na magtungo sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng kanyang sariling mga fingerprint at alisin ang anumang hinala. Sa kanyang paglalakad, muli siyang naabutan ng grupo ni Ariel. Sinasaktan nila siya para sa pera, at mabilis na tumaas ang tensyon sa mga bagay-bagay. Si Michael ay kinaladkad, itinali, at binugbog ng gang, na iniwan siya sa isang malagim na sitwasyon. Kinabukasan, sinubukan ng kaibigan ni Miriam na kausapin si Michael, ngunit galit itong nakipagtalo. Bilang tugon, nagpa siya ang kaibigan ni Miriam na hikayatin siya at tinuruan siya kung paano sumuntok na nagpapakita sa kanya ng ilang mga pangunahing diskarte sa pakikipaglaban. Kinabukasan, habang naglalakad sina Krill, Mats at Michael sa kalsada, nagpakita ang gang ni Ariel. Tumakbo si Krill at Mats sa takot, ngunit tumayo si Michael at lumapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya si Ariel. Sa sandaling iyon, dumating si Barot at ang kanyang mga tauhan, binyantaan si Ariel at binabalaan siyang walang sinumang manakit kay Michael. Isinama ni Hamal at Barot si Michael sa kanilang sasakyan, at habang nasa biyahe, nagtanong sila tungkol sa alitan nila ni Ariel. Ipinaliwanag niya, at dahil nagugutom siya, dinala nila siya sa bahay ni Hamal. Doon, nakilala ni Michael ang pamilyang Muslim ni Hamal at inanyayahan na sumama sa kanila sa hapunan. Habang kumakain sila, may ibinulong si Barot kay Hamal, ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain. Isang batang babae mula sa pamilya ang malapit na nagmamasid kay Hamal at Michael habang sila ay umalis. Pagkatapos, habang nakaupo sila sa kotse, pumayag si Michael na magtrabaho kay Hamal, na pagkatapos ay umalis, sumakay sa isa pang kotse at nagmaneho palayo. Kinabukasan, bumisita si Michael sa kusina ng isang restaurant, sinabing si Barot ang nagpadala sa kanya. Dinala siya ng isang lalaki sa loob, binigyan siya ng isang pakete, at inabutan siya ng pera, bago siya pinaalis. Di nagtagal, bumisita si Opisyal Gerber sa paaralan ni Michael at ipinaalam sa kanya na nagsampa si Ariel ng kaso ng pag-atake laban sa kanya. Sinabi niya kay Gerber na si Ariel ang unang umatake sa kanya. Pagkatapos ng maikling interogasyon, pinalaya si Michael. Kinabukasan, pumunta siya sa lokasyon ni Barot kung saan kasama siya sa pagtaya. Muli, naghahatid siya ng isang pakete sa isang tao, kinokolekta ang pera, at umalis.
Sa bahay, tinanong ni Miriam si Michael tungkol sa damit na suot niya, ngunit ang kanilang pag-uusap ay mabilis na umabot sa isang pagtatalo, sa pagkakataong ito ay umiikot kay Dr. Klaus. Ang tensyon sa pagitan nila ay patuloy na lumalaki. Nang maglaon, nakita niya sina Krill at Mats, at nang makasalubong nilang muli ang gang ni Errol, tinutokso sila ni Krill. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Michael kay Krill ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagbebenta ng droga. Isang away ang sumiklab sa pagitan niya at ng isa sa mga kasamahan ni Errol, ngunit nagawa niyang lumayo. Si Miriam ay nasa isang restaurant, nakikipagkita sa isang tao, habang si Michael ay patuloy na nagtatrabaho para kay Barot. Sa isang punto, si Barot ay nakipagtalo sa isang lalaki na hindi sumusunod sa kanyang utos, dahilan para uminit ang kanyang ulo. Sa kalaunan ay nakipagkita muli si Miriam kay Officer Gerber, sa ibang lokasyon, ang kanilang koneksyon ay nananatiling hindi malinaw. Isang araw, naghatid si Michael ng mga droga, itinago ang mga ito sa loob ng football. Nang dumating ang mga pulis, at inaresto ang lahat, nagawa ni Michael na maiwasang mahuli, dahil sa kanyang murang edad at matalinong taktika. Nang maglaon, iniulat niya ang lahat kay Barot, at pagkatapos ay nakipagkita kay Lisa, na ipinagtapat sa kanya tungkol sa kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita siya kay Hamal, na nagbibigay sa kanya ng mga detalye tungkol sa susunod niyang trabaho, at nagbigay sa kanya ng 50 euros bago umalis. Tinulungan ni Michael ang isang lalaking nagngangalang Hot na buhati ng bisikleta sa hagdan, at magkasama, dinala nila ito sa bahay ni Holger. Sa loob, inihatid ni Michael ang mga droga kay Holger, kung saan naruroon din ang kanyang asawang si Elka. Matapos matanggap ang kanyang bayad, naghanda si Michael na umalis, ngunit bago siya umalis, hindi inaasahang hinalikan siya ni Elka. Sa kabilang banda, may kausap na lalaki si Miriam, habang si Errol at ang kanyang barkada ay muling tinambangan si Michael. Ginigipit nila siya, inihagis ang kanyang bag, na naglalaman ng pera, sa tuktok ng isang dumaraan na tren. Nataranta, nakipagkita siya kay Hamal, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Hamal, galit na galit, ay nag-utos kay Barot na hanapin ang 800,000 euro sa anumang paraan. Sa istasyon ng tren, galit na hinanap ng mga tauhan ni Hamal ang nawawalang bag ng pera, ngunit lumalala ang sitwasyon, na nakakuha ng hindi inaasahang atensyon. Dahil sa sobrang pressure, napaiyak si Michael, ngunit inaliw siya ni Hamal, na kinikilala ang kanyang pagkabalisa. Maya-maya, umupo sila sa isang kotse, tahimik na pinag-uusapan ang susunod nilang gagawin. Dinala ni Hamal si Michael sa isang malayong lugar kung saan nahuli na ng kanyang mga tauhan si Errol na matinding binugbog. Muli nilang tinakpin ang mata ni Errol at inabutan ni Barot ng baril si Michael at inutusan siyang barilin. Nahaharap sa desisyong buhay o kamatayan, nag-aalangan siya at natatakot. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, wala siyang pagpipilian. Si Errol, halos walang malay, ay humihingi ng awa, ngunit malamig na inutusan ni Hamal si Michael na lumapit, at tapusin ang trabaho. Nang walang ibang paraan, binaril niya si Errol, nanginginig ang mga kamay habang hinihila ang gatilyo. Pagkatapos ng pagpatay, umalis si Hamal at ang kanyang mga tauhan sa eksena, ngunit nanatili si Michael. Puno ng pagkakasala, tinanggal niya ang kanyang jacket, at tinakpan ang walang buhay na katawan ni Errol. Lumilitaw ang isang lobo mula sa mga anino, nakatayo sa malapit. Sa wakas, si Michael ay nakaupo sa kulungan, ang kanyang mukha ay minarkahan ng bigat ng kanyang mga aksyon. Dumating si Miriam para bisitahin siya, mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Dinala niya siya palabas ng selda, at sabay silang lumabas nang magsara ang pinto sa likuran nila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.